Galing. Mga kamanibela, isang motor na mukhang scooter pero may pusong off-roader at performance ng isang big bike ang ating susubukan today sa Honda Adventure Test Ride dito sa KDR Adventure Camp. Ito ang Honda XADV 750, ang tinaguriang SUV na dalawa ang gulong. Una sa lahat, silipin muna natin ang astig at futuristic na design nito. Alright, ito yung demo bikes ngayon. So, sakto, bilang isang motorcycle camper din ako. Black siya, sakto sa mga gamit ko, no? So, para sa akin lang yun ang taste ko kasi sa pagka-camping gusto ko black. And then, yung kulay niya, para siyang metallic, no? Matte siya, tapos may mga glitters siyang ganyan, eh, no? So, saktong-sakto kapag nadudumihan yung motor. Kumbaga, pag nadudumihan siya, parang part na siya ng design, no? Alright, ngayon naman, sa tingin ko, ito ay all stock. So, ang maganda sa kanya, sa pagiging all stock niya, ready na kaagad siya para sa light off-roading. I mean, kasi maliit lang kasi yung gulong niya, so kaya ako nasabing pang light off-roading siya kasi yung talagang mga hard trail, kailangan malalaki yung gulong, di ba? Tsaka hindi sobrang bigat. Okay, ito naman, naka-rim set kaagad siya. Ito yung unang-una kong napansin. Ito yung maganda kasi pagka nalulubak tayo, hindi ganun ka tagtag, no? Hindi talagang na-absorb ng motor yung buong tagtag ng kalsada. So dito, may rim siya, pero tubeless. Yun ang maganda. Kung makikita nyo yung rayos niya, nasa labas, nasa gilid lang siya, oh. So hindi siya dito sa gitna kasi common, 'di ba, sa mga motor natin nasa gitna. At madali pa siyang hanginan dahil yung pito niya nakaliko kaagad siya, no. So ito ay dual disc brake. Alright, ang maganda sa motor na to, ready siya for light off-roading, pero ready rin siya para sa road. So, dual purpose yung motor na to. Kaya, isa ito sa mga kinonsider ko noon before ako bumili ng pang-camping ko. Alright? Kung sapat lang ang aking pambili, malamang ito yung nabili ko. Okay, sa design niya, so ito yung pinaka-latest nila. Ang ganda ng design kasi bawat sulok ng motor na to detalyado, hindi siya plain tignan. Tapos talagang yung ibang designs niya is ready para sa hard na pagra-ride, eh, no? Kasi tingnan mo dito, laging nandito yung paa mo. So pagka inapak mo dyan, syempre magagasgas yung mga fairings niya. So naglagay sila ng, I think this is alloy, ayan, no? Para dyan lang kumakaskas yung sapatos mo. And then dito, rubber siya. So pagka nakasakay ka, kapit na kapit yung paa mo. And then, ito pa yung nakakatawa dito, no, ngayon nakasakay tayo, di ba, pagka may angkas ka, kailangan niya ng apakan, no, foot peg. So ito, tingnan nyo, hindi nyo makakalain na foot peg to kapag ka first time yung nakita yung motor. Kasi kapag ka ganyan, no, ayan, no, dyan aapak yung angkas mo, oh, di ba? Pero pagka nakatupi siya, parang design lang din, oh, di ba, astig. So ang maganda pa dito, madalas kapag nagla-light trail tayo or light off-roading, meron talagang minsan madadaanan na ilog. Yung mga mabababaw na ilog lang. So yun ang maganda dito. Ito ay mukha siyang scooter talaga kasi pwede siyang yung automatic lang kahit di ka mag-shift, talagang dire-diretso lang. So mga CVT scooter kadalasan ganun, 'di ba? Pero dito ibahin niyo. Dahil nga naka dual clutch transmission siya. Eto, nakakadin. So tayo bilang meron kasi akong scooter, kapag ka nadadaan siya sa tubig, dumudulas yung belt. So dito, di mangyayari yan kasi kadena yung kanyang drivetrain. So mas maliit yung gulong niya sa likod. Ganun naman talaga kapag ka pang adventure bike. So ito kasi, ang alam ko, ito ay adventure scooter. Ayan. So, pasok din siya sa expressway since siya ay 750cc at wala ka nang gagalawin dito. Actually, ipapatong mo na lang yung top box mo kung gusto mo kasi naka-ready na ang kanyang rear para sa top box kasi may butas ng 4 dyan. At the same time, grab bar din siya para sa iyong angkas at saka kapag ka center stand mo siya, dito ka hahawak. Lahat ng ilaw niya is LEDs. Yan.
Tapos, ang cute ng tambucho. So, hindi katulad ng ibang mga motor na nakalabas ang kanilang tambucho, yung talagang exposed siya dito, yung iba nandito sa ilalim. Ito dahil, syempre, kinonsider din ng manufacturer nito na minsan napapadaan ka sa mga malalaking bato, mabuhangin, maputik. So, tinago nila yung tambucho. Tingnan nyo, nakapasok siya dito. So, pagka dumaan ka ng ganyan, hindi ka sasabit. Lalo na pag dito ka sasampa or kapag minumove mo yung motor. So yun, galing no, na-consider nila yun. Pagdating sa technology, nako, full pack ng features ito. At ang maganda pa, madali siyang gamitin. Unang-una, wala siyang susi. So ang pag-start sa motor na to, pipindutin mo lang ito. And then yun, mag-on na yung kanyang instrument panel at ready to start na siya dito. Tapos, pag bubuksan mo ang upuan, pipindutin mo lang dito, seat. At ang pindutan niya, hindi siya yung parang ipupush mo, button talaga siya. Then, ito, ganyan po kalaki ang kanyang compartment. Maiksi lang siya, pero malalim naman. Sa tingin ko, kasya yung half-face helmet dito. Siguro matatry natin mamaya yung full face, try natin mag-fit. Pero sa tingin ko, yung half-face talagang kasyang-kasya siya. Meron siyang pang tukod para kung sakaling magbukas ka ng upuan sa pababang kalsada, hindi siya bababa. Medyo nabitin lang ako sa pagbuka ng upuan na to, pero okay lang kasi kung kukuha ka lang ng gamit, kaya ganyan ka lang. Pagdating naman sa fuel cap, pipindutin mo lang yung fuel dito at ayun, nakita nyo, biglang umangat siya ng dahan-dahan. So yun, may access ka na dito sa kanyang fuel tank. Okay, pagdating naman dito sa pindutan, meron tayo nakikitang A, M, tapos N dito, tsaka D. So yun yung ibig sabihin nitong N is neutral. Tapos dito naman is D for drive. Kung gusto mo nang mag-rev nang naka-steady lang, pwede mong i-neutral. Pero kadalasan naman kapag ini-start mo siya, naka-neutral ka agad siya. Tingnan nyo. Ayan o, makita nyo dito, naka-N ka agad siya. So kahit anong settings mo siya iniwan, tas in-off mo, babalik siya sa neutral. At pagka ini-rev mo, hindi iikot yung gulong. So meron ka pang, pag gusto mong mapainitan yung motor, yan. And then kapag magdadrive ka na, tsaka mo pindutin yung drive. Tapos naka-gear na siya dito ng 1 and 6-speed dual clutch transmission nga pala ito. So ngayon, sinabi kong automatic. So paano ba nangyayari yon? So meron siyang shift dito. So kapag gusto mong magdagdag ng gear, second, third, fourth, dito mo pipindutin. And then kapag gusto mo namang mag-downshift, especially kapag liligo ka na sa downhill, gusto mo ng engine brake, pwede mong pindutin yung minus dito. So ganyan kaganda ang Honda XADB. At ayun ang maganda sa kanya, meron kang option kahit anong settings na gusto mo, pwede. So, pwedeng full automatic or gusto mong nagsi-shift. Alright, so ngayon, mag-register muna tayo before tayo makapag-test ride. So, lalagay lang natin yung pangalan, address, edad, contact number, kung ano yung motor mo ngayon, at saka pirma. After naman nating ilagay yung ating full details, magpipirma naman tayo ng waiver. Okay na po, sir. Thank you po. Tapos, next naman natin. Ito po ay referral voucher. Referral voucher. Ito po ay yung pag nag-purchase po kayo ng big bike, 5,000 po yung mas. Wow! Pero kaso, 5 yung binigay mo, magiging One voucher po. per person? Yes po. Okay. So, dapat may 5 akong kakilalang bibili ng big bike. So, okay na po nun, sir? Yes po. Okay, thank you po. So, lahat ng nabigay nila sa atin, itong gift voucher, meron tayong food stub card dito na kung saan pwede kang mag-test ride hanggang 3. Ayan, meron siyang 1, 2, 3. And then, meron pa tayong, ito, kapag pupunta ka sa bawat booth, tatatakan nila yan. Halimbawa, pupunta ka sa pagkain, tatatakan na nila yan para isa kada isang rider. Alright, so tara, punta tayo dun sa briefing area at para makakuha din tayo ng food.
Kuya Reed, nice to see you. Coach Clyde. Again, yeah, welcome. Andito po tayo sa adventure ng Honda Big Bike Test Ride. So, ang gagawin natin, sir, pag start up dito, so doon yung assessment, open track, may konting slalom, yeah, doon. Then after 1.5 round, exit po tayo doon, pasok tayo sa log crossing, and then U-turn dito, and then in between the tire, slow down tayo para walang sabit, no? And then slalom po tayo dito. Okay. And then after this, another turn, we're gonna go to the steel ramp. Yan. Siyempre, body position natin, take incline, and then lean back or atras even yung puwet. And gradual tayo sa rear brake and front brake, trail braking. Yan. And then cross tayo ng sand section. Yun. A little bit challenging kasi medyo loose talaga siya. Yes. And regular lang, not too fast and not too slow. And then another lap, and then you'll be solo. So first Okay. lap lang ako, and then another, i-enjoy mo na siya. And consider also yung ibang ating mga iti-test ride na ibang unit. Yes. Alright, excited ka na ba? Oo naman, Coach. Pangarap natin to. Oh yes. Ano ang nagustuhan mo sa bike na to? Siyempre yung ship. Ship DCT plus minus, no? Yes, Tiptronic. Alright, so we can start? Yes, Coach. Let's go. Okay. Gear up. Excited na ba kayong makita ang power nito? Tara na at let's take it for a ride. Alright, gagamitin na natin ang Honda X-ADV 750 sa loob ng truck at ready na rin si Coach para i-guide tayo. Let's go, push natin to, then brake and then start, tapos D. Yan. Okay. So unang try with guidance ni Coach. At ang maganda dito sa motor na to, wala nang kakambyo, hindi na magka-clutch, kaya pagdating dito, gas and go. So mataas nga lang yung torque nito, kaya konting piga lang, talagang dama mo yung kanyang lakas. Tapos yung gulong nito, take consider nyo rin, hindi siya full pang off-road talaga. Kaya halimbawa dito sa damuhan na to, yung pagta-turn natin ng ganyan, kapag nasagad mo ng preno, lalo na sa harapan or na-twist mo ng malakas, so medyo may dulas ng konti yung gulong niya, no? Kasi nga dual purpose siya eh. Pwedeng pang road, pwedeng pang off-road eh. Kaya hindi 100% na kapit sa lupa ito, kaya medyo iisipin nyo rin yun. Good thing, maganda yung turning radius ng motor na to, no? Ang lapad ng manibela. Tapos si Coach ay tumayo. Tatayo na rin tayo. Ayun, ang ganda ng suspension nito. Ang haba ng travel. Ayun, oh. Hindi mo man naramdaman yung pag-bounce niya kasi talagang ma-absorb ng suspension, lalo na sa harapan. Tapos, ayun nga, medyo may kabigatan siya. Pero, ang advantage naman nun, stable ka sa highway, sa high speed. Yun nga lang, pagdating dito sa lupa, medyo, alam mo na, may konting limit siya. Ganda, oh. So ngayon nag-activate yung kanyang ABS dahil lumutang yung ating gulong sa harapan. Kaya pinipigilan niya mag-lock yung gulong natin, which is good. Kasi pag hindi sanay yung gumamit, pagka nag-lock yung gulong talagang mabibigla siya, no? Okay, so ang maganda naman sa truck nila dito, hindi siya ganun kahirap. Nakakatakot lang sa una kasi syempre big bike yung mga pinapagamit nila. Pero dito ka matututo, mas makikilala mo yung motor ngayon. Right, dito naman tayo sa paakyat. Tignan natin yung puwersa ng makina. Okay, tayo natin si Coach, then trail braking lang. Ang ganda ng preno ng ADV. Ayun. So dito na tayo sa mabuhanging part. So ito yung pinakamahirap dito. So yun, no? Okay naman yung gulong. So advice ko lang pala, no, palambutin nyo ng konti
yung mga gulong ninyo kapag alam ninyong dadaan kayo sa mga loose na ganong klase ng kalsada. Dito tayo. Galing. Nag-activate din yung traction control niya, so kahit na ipiga mo ng ganon, malumanay pa rin yung power. Tapos ang lambot ng upuan nito. Yung pag-upo natin, pwede tayong umatras, kaya yung tuhod natin nababawasan yung pagkatupi niya, so yung ugat hindi na iipit. Galing. So kahit mabigat yung motor, pag ganyan, basta maganda talaga sanay ka sa ginagamit mo, no? Alright. So pagkatapos nun, tayo naman mag-isa. Yan. So kung sa ganitong klaseng kalsada, kayang-kaya ng motor. So basic talaga kapag nasa road ka na, kasi mas challenging yung dito eh. Kaya sa pagtatry sa mga track na ganito, especially sa mga test ride na ganyan, maganda rin kasi una, safe lang siya, tapos nakakahiram pa tayo ng mga bikes. So hindi mo muna kailangan gumastos ng malaki para masubukan mo yung pangarap mong bike. Lalo na ako, pangarap ko rin ito. So ngayon, nalalaman mo ngayon kung ano ba yung pakiramdam pag nag-drive ng ganito, lalo na sa mahirap na track. Alright. Super enjoy. Hindi naman nakakatakot gamitin yung motor despite of malakas siya at mabigat. Siguro kadalasan nasa sa atin naman na yun eh. Pag sanay ka na, kahit anong bike naman. Alright. Ang saya. Medyo na challenge lang tayo ng konti kasi first time natin dadaanan yung truck. Okay, ganda. Very friendly gamitin nito, tsaka kahit na ganun yung truck, ang dali niyang gamitin. At yan ang off-road test ride ng Honda XADV dito sa KDR Adventure Camp. Para sa inyo, solid ba ang dual clutch transmission at off-road capabilities nito para sa inyong next adventure? Let us know your thoughts sa ating comment section. Huwag din kalimutang mag-like, subscribe at follow sa ating official Manibela TV accounts para hindi kayo mahuli sa ating latest uploads. At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Hi mga kamanibela at sa mga scooter lovers, mahilig ba kayo sa retro style pero may modern features? Tara na at alamin natin dito sa UP Town Center ang pinakabagong ilalabas ng CF Moto. Tara! Magandang gabi mga kamanibela, nandito tayo ngayon sa launch ng CF Moto 150 Aura. So as you can see, first, you'll notice ang ganda ng kulay, ang ganda ng style. It has a very neo-retro look, but very modern. It has a 150cc engine, full LED display. Sa baba nun, may camera na agad, di ba? Sa unahan at sa likod, meron ng cameras. So you can use this for safety. If you wanna use it for your content, you can actually use it, which is very, very nice. Spoke wheels, napakaganda. Dito, ayan, makikita nyo, we have a full LED display instrumental. Napakaganda. Wala lang yung susi sa akin, pero itong display na to, it's very, very bright. Sa umaga, kitang-kita mo siya and it
has all the details of the bike. You know what? Napansin ko rito, it's a scooter but with big bike features. Dito sa display na to, kumpleto na yung info. Meron na siyang tire pressure monitoring. Meron na siyang temperature, yung gas, modes, different style, nandito na. And sa baba lang ng digital display, you can see NFC. It means it's keyless already. You can have your keys in your pocket. Once you sit on the bike and you have the keys, automatic siyang magsa-start. Bukas na agad siya. So, under na lang. Meron din siyang start-stop feature. So, when you brake, your engine automatically dies for better gas consumption. And then, napakagandang seat. Matigas pero very comfortable. It's very wide so you can ride very, very long hours. If you open the seat, actually inside, you can fit 2 helmets. Not 1, but 2 helmets. And then, yung magandang feature dito, pag binuksan mo, which I rarely see in other scooters, may ilaw siya, may compartment light. Ang galing. And then here, very, very sleek. Nakatago. You can hang your helmets here. You can do your groceries. Yung mga kailangan mo, bags mo, you can put it there. Hide it. Yan. On this side, you can open and then you can put your phone inside and there's a USB-C. Yan. Charging port na siya. Napakaganda. Ngayon, if you look at this, at the back, you have this very nice chrome handlings for this color. For other colors, it's black. Tapos, pag pumunta ka naman dito, it's very clean, right? Pero pag may angkas ka, napakaganda nito kasi napakadaling i-access ng angkasan. Isang, ganun mo lang, oh. It's there. It's just one click, hindi mo na siya kailangan sipain. And then pagbabalik mo siya, it's just a click. Diba? Isang ganun lang, oh. Tsak. Labas na agad. Very, very nice. Nice touch from CF Moto. So, there you have it. We have different colors for this bike. You can find your favorite color and then you can do your reservation now with Motostrada or other official CF Moto authorized dealers. Alright mga kamanibela, peace out! Ang isa sa mga nagustuhan ko rito po sa pinakabagong CF Moto 150 Aura ay yung kanyang body and design. At the same time, syempre, yung features. Dahil alam naman natin na kapag classic scooter is mga analog lang yung kanilang ginagamit sa kanyang meter panel display. Pero ito, magugustuhan mo talaga kasi nga naka-TFT display na po siya. At bukod dyan, yung kanyang ilaw, kung sa iba is bulb type, no, halogen type na bulb yung ginagamit nila, rito po ay naka-projector lights na po siya, which is napakaliwanag ng buga ng kanyang ilaw. At pagdating sa kanyang safety features, wala akong masabi. Dahil yung kanyang features ay makikita natin dun sa mga high-end na mga big bikes. Kagaya na lamang po ng dual channel ABS, mayroon po siya sa front and rear. At the same time, mayroon pa siyang traction control. Imagine that, scooter. Pero grabe yung kanyang specs and features. At alam nyo ba na yung kanyang presyo? Ay, dito kayo magugulat. Dahil nagkakahalaga lamang po ito ng 131,700 pesos. Wow, grabe. Yung ganito kaganda na classic scooter pero yung price niya ay talagang worth it yung ibabayad nyo rito. Yung kanya pa lang pong upuan, di mo na kailangan mag-aftermarket. Makikita nyo naman, wow, grabe. Ang ganda ng pagkakayari. At ang lapad, oh, malambot din po siya. Sakyan natin. Ang ganda ng kanyang feels. Napaka-premium. Wag ka. Ito, mayroon po siyang dual option. Mayroong USB Type-A at Type-C port. Imagine that, naka-fast charging na po siya. Gagamit ka na lamang po rito ng USB cable ay makakapag-recharge ka na ng iyong dalang action camera at mobile phone. San ka pa? All-in-one, nandirito na lahat. Kaya wala ka nang hahanapin pa. CF Moto 150 Aura. Ayan, siguro nakilala nyo na itong 150 Aura ng CF Moto. Baka ito na ang motor na para sa inyo. For more updates, please follow and subscribe to our official Manibela account. At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.